Hoy, oras muna natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 4 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Eto na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kahit kumambyo, Pagcor Vice President Villanueva kinakasuhan na o pinakakasuhan na ng isang dating PNP chief. Ronda Pilipinas. Dating Mayor Alice Guo muling dumalo sa huling Senate hearing kaugnay sa Pogo. Kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang humarap din. Ronda Pilipinas. Mamaya antayin po natin ang update sa hearing na yan. Samantala, ilan sa natenggang container vans na naglalaman ng tone-toneladang bigas inilabas na sa Port of Manila. Posibleng kaso laban sa mga importer ikinakasana ng DA. Ronda Pilipinas. Balita mula sa ibayong dagat, 4 katao patay sa paglubog ng bangka sa Greece. Ronda Pilipinas. Balita babalakasan naman, Taguig at Pampanga nakamit na ang ikalimang panalo sa 2024 President's Cup ng NBL. Ronda Pilipinas. Showbiz naman, Carlos Yulo, diretsang inamin na malinis ang kanyang konsensya kahit binabash siya. Ronda Pilipinas. At hindi pumayag ang employer mo sa maternity leave mo dahil hindi ka pa daw regular na empleyado. Mamaya alamin natin kung anong pwedeng kaparusahan nila sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Kaya mo nga daw bang mapredict ang height ng isang tao? Uso pa ba blind date ngayon? Mamaya alamin natin. Let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! May naramdaman ba kayo kahapon? Sa lahat ng mga kawani ng gobyerno na umuwi ng maaga. Ha? Dahil meron silang tinatawag na Kainang Pamilya Mahalaga Day. Yan ang title kahapon. Ha? Parang binibigyan nito ng importansya yung sabay-sabay kakain ng hapunan. O, kaya alas 3 pa lang umuwi na di ba? Yung mga kasama natin dito sa baba sa building na to, di ba? Ang PhilHealth. Mga bandang ano oras ba? Alas 3, di ba? Alas 3, kaya ka nahirapan bumaba sa elevator. Tama. Alas 3 ng Hapon. ng hapon. Gusto ko lang ang pangalan po is Kainang Pamilya Mahalaga Day. Ayun. Yun ang Pinaka-title nun. oo. Every year daw yan, September 23. Ayun. Oo. Wala ba iba title? Kainan day na lang siguro. Oo. O kaya Para hindi lahat. Hindi. Ay, di pamilya lang, lahat. Isa Pakain mahalaga din. Pwede, no? Kasi parang nakukornihan ako, Daryl. Ikaw, sa palagay mo, Kainang Pamilya Mahalaga Day. Pwede pa improve yan. Pwede pa i-improve pa, no? Sabi nga sana, eating day na lang eh. O, di ba? Oo, para O kaya yung pamilya day, Gawing yung meal, di ba? Gawing MEAL, di ba? Pamilya Day.
O, di nandun na rin lahat. Tsaka hindi na dapat dinner. Lalo na pag weekend, magkakasama pamilya eh. Oo. Saka hindi. Paano ba makakarating kung sabay-sabay sila uuwi? Di mata-traffic din. Ay, no. Di, kainang pamilya Meron pa isang mahalaga. problema, kahapon. Strike. Oo nga. Di, kainang pamilya mahalaga pag hindi traffic day. Ay. Pero parang haba naman nun. Magandang araw, Pilipinas! Ito na ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ 882 Metro Mega Manila. Live din po tayo sa DWIZ News FM regional stations. And of course, live din tayo sa Radyo Ronda. And of course, sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanilang mga TV, Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita natin, dapat kasuhan ng Philippine National Police si PAGCOR Senior Vice President for Security Retired General Raul Villanueva. Ito ang giniit ni dating PNP Chief Retired General Oscar Albayalde dahil sa aligasyon nito na tumatanggap ng buwanang payola ang 24 na dating PNP Chief mula sa mga illegal na pogo at sangkot sa pagtakas ni dating Mayor Alice Guo. Sinabi ni Retired General Albayalde na dapat mag-sorry ang PAGCOR official dahil nasira ang reputasyon ng PNP, lalo na't walang basihan ang kanyang pahayag o unvalidated information at chismis lang. The least that he can do dyan is to make a public apology. And the PNP also should investigate also. Siya naman ang tignan kung ano pwedeng maging liability ni ni General Villanueva for saying a sweeping statement like that. Dahil sabi ko nga, pag ganyan po, kailangan maging responsable din tayo dun sa lahat ng ating sinasabi. Dahil tayo po ay nanungkulan sa gobyerno, lalong-lalo na po siya ay former general also. Parang narinig ko naman yung sinabi ni General Villanueva, sabi niya wala pa naman confirmation. Kumbaga parang lumalabas dun sa o may sinasabi. Di ba? Parang ganun ang nangyari, di ba? Pinabura naman ni General Albayalde na itigil ang pag-iimbestiga ng CIDG sa PNP dahil chismis lang ang aligasyon ni Retired General Villanueva. Kaya tayo po nagpapa-interview ng ganito to clear our name, no? Dahil umpisa pa lang, alam naman natin na at malinis ang ating konsensya, no? In fact, hindi lang po ako siguro, the 24 kung talagang sila lahat. Dahil alam naman lahat na yan ay isang pawang chismis lang talaga. Kaya napaka-irresponsibleng statement po yan, lalo nung ginawa ni General Villanueva. Yan po ang tinig ni dating PNP Chief Retired General Oscar Albayalde sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, dumalo sa pagdinig si dating Mayor Alice Guo kaugnay sa investigasyon ng Philippine Offshore Gaming Co-operators o POGO o Operation. Ha? Operation yan, di ba? Gaming operation. Humarap din sa Senate hearing ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Si Guo ay naharap sa mga kasong graft, qualified human trafficking, money laundering at tax evasion. Una nang sinabi ni Senador Jingo Estrada na posibleng tapusin ng Senado ngayong linggo ang mga pagdinig kay Bamban Mayor Alice Guo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Teka muna, alamin muna natin taga muna tayo ng isang report. Hanap po tayo, kuha na tayo ng update sa Senate hearing po na nangyayari ngayon. Nandun ngayon si Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, ano na po ang latest? Okay, ang bago ngayon at nakafocus ang pagtatanong ng mga senador dito sa hearing ukol sa illegal pogo dyan sa Banban Tarlac. Nakafocus dito sa naaresto kamakailan ng Bureau of Immigration. Dapat ito palabas ng bansa. Ito yung si Yang Jianjin alias Tony Yang. Ito yung nakatatandang kapatid ni Michael Yang. Na ang sabi nga niya, Senator Rizon Tiveros, noong pang 2 months ago ay may inilabas na siya na possible connection itong si Alice Guo o Guwaping sa grupo ni Michael Yang. At matatandaan din na kanya nabanggit na yung nakababatang kapatid ni Michael Yang ay may joint account sa isa sa mga kasosyo nitong si Alice Guo.
So, ang sinabi ni Senator Risa Hontiveros, mukhang itong elder brother ni Michael Yang, itong ang mas kilala sa tawag na Tony Yang, at ito ang may malalim na connection, may malalim na kamay dito sa Pogo at din sa mga in-scam na pera. So, sa pagtatanong ng mga senador, tinanong kung siya ba ay may Chinese at Filipino passport. Ang sabi niya, meron lang daw siyang Chinese passport. Wala daw siyang Philippine passport. Bago na ayon kay Senator Risa Hontiveros ay mukhang nagsisinungaling dahil may nakuha silang mga dokumento na nagkaroon ito ng late registration at nakakuha ng live birth certificate. So, sinabi niya na yun daw kanyang grandfather ang nag-invite sa kanya na magtungo dito sa Pilipinas around 1998 to 1999 para daw magtayo ng negosyo. So, tinangpa ni Senator Risa, bakit gumagamit ito ng maraming pangalan sa mga nakuha nilang dokumento, kung kaya nga yung Gian Sin, Tony Yang, Antonio Maestrado Lim. Pero sinabi nitong si Tony Yang sa mga official docs, yung ginagamit lang daw niya ay Antonio Maestrado Lim, bagay na ayon kay Senator Risa Hontiveros sa hindi totoo dahil marami silang nakuha ng mga official document, mga business registration na iba-iba ang pangalan na ginagamit nitong si Tony Yang. So, pakinggan natin itong bahagi ng Okay. Although dito nagsasalita ng Tagalog or English, Yun. meron pang interpreter itong si may interpreter itong si Tony Yang. Sinadoon kumuha ng interpreter dahil ay na kay Attorney Raymond Fortune. Hinayaan nilang Senate ang kumuha ng interpreter dahil kung sila daw yung magdadala ng interpreter, baka daw pagdudahan na baka iba naman yung sinasabi nung si Tony Yang at iba yung sinasabi ng interpreter. Kaya Senate ang kumuha ng interpreter. So pakinggan natin, nagsasalita ngayon itong si Tony Yang. 后来也有做大米，后来又做大米，也有做那个，也有做面粉厂，也有做面粉厂嘛，还有后来也有做那个炼钢铁的厂，这样就是慢慢积累，也慢慢发展，这样嘛，做起来的。 Okay, so I could not remember clearly, but my grandfather, when I came here, he gave me around 600 to 800,000 pesos as capital for establishing these businesses. And then afterwards, I slowly developed, I slowly grew, and I already have the rice business, and also the steel factory, and also the tire factory. Pareho kayo ni Go Huaping, binigyan ng, kung hindi ng tatay, binigyan ng lolo ng puhunan para makapagsimula ng negosyo. Eh ngayon, paano kayo kumikita ng pera sa ngayon? 请问您现在是怎么赚钱的？我是的。我现在的生意就是有大米嘛，哦，还有那个面粉厂， OK，只有这个。还有那个就是做钢铁的这样，做钢铁生意。 Okay, so once again, so right now, I got my income from the rice business, from the steel, and also the tire factory. Sangkot po ba kayo sa negosyo ng Pogo o kahit na anumang business associated sa Pogo? 请问您现在有没有跟博彩公司有相关的集团吗？没有，现在没有。 Right now, I don't have any related business with the Pogo. Right now, how about before? Did you have any Pogo business or Pogo-related business? 那以前呢？以前我有一栋房子，就是租给他们那个一个叫秋水的做这个办公跟住宅，我有一栋房子。请问叫什么名字？ 我那个房子好像是叫养系河队还是什么，我也不大
知道那个名字叫什么，反正我有建一栋房子要做酒店的，就是还在建的时候有一个叫秋水的，他秋水他过来给我租去做这个，但是当时做这个是合法的吧，都有去正规申请这些营业执照，这些都有，是这样。Okay. Okay, so before I had transaction with the POGO company for renting out a condo unit for them, and Which, all right, please continue, Miss Caroline. the name Yes, that the I name. had a transaction with is Chiu Shui. How do you spell? Can I just ask it again? Yes. 请问那个名字就是秋水吗？怎么说那个名字？他那个就是反正中国名字我就叫他说他叫秋水，我就叫他秋水吧，就这样。秋水，it's like JIUSHUI. All right. What about Oro One? Oro One is a POGO service provider. Inaamin nyo ba na presidente kayo ng Oro One? OK，请问这个 O1 是一个博彩公司，您能确认你是否这个 O1 的总经理吗？因为当时他给我租啊，他就是说要我们要申请一个那个叫营业执照还是什么公司吧，就是要我们用，因为他是那个中国人嘛，他就是要我们提供，就是给他做这个营业执照吧，所以就是申请这个叫欧罗湾还是叫什么，我也不大清楚，大概就这样，应该是这样。I'm actually not sure about the name of the company, if it's Or1, but what I can remember is perhaps during that time when they were opening, they needed a business permit. They needed to apply for a business or operating permit. That's why my name was there. Sir, masyado kayong high level para gawing dummy, nino man. I don't think na may not sure dito. I don't think na may maybe dito. Kasi ito pinapakita namin, PAGCOR license issued to Oro One bilang POGO service provider ng Sunway Technologies Inc. Kilala nyo ba si Wei Xiong-lin? 请问您认识这个韦松林吗？韦松林，魏松林是的。不认识。 I don't know him. You don't know him. Mukhang pinagpalit lang yung pangalan niya sa Sunway Technologies, kung saan service provider ang Oro One, kung saan presidente kayo dito sa official document na ito ng PAGCOR. Ipakita ko sa inyo yung letrato ni Wei Xiong-lin o Alan Lim mula sa aming dating investigasyon sa Pharmaly ng Blue Ribbon Committee. Dito rin sa Senado. Do you remember him now? Which one there in the picture? 如果有照片，Yung katabi dyan sa letrato. 是那个 Kaliwa, dito 在 sa 左 big 边 photo. 在左边。这个我有见过，这个有见过。 The one on the left, I have met him. So you have met. Kilala nyo si Wei Xiong-lin. Paano nyo siya kilala? 你是怎么认识他？这个有时候在那个，比如说华人嘛，华人有见过，有见过他。 就是在华人区这边。华人圈子里面有些，比如说去人家有什么结婚啊，还是说有什么请客啦，这些有见过。 Yes, I think I have met him during some Chinese social events. For example, like wedding or any kind of events with the Chinese people. Okay. Pero iba pa to. Yung mga photos na to, hindi lang siya social events, business events talaga. Mr. Yang, sino ang boss nyo?
Kanino kayo nagre-report? Yan. Totoo. 请问杨先生，您的老板是谁？ Oh, yan. 我没有老板啊，没有，你跟谁做报告？没有啊，我都不没有跟谁做报告。 None. I don't have a boss. I don't report to anyone. So kayo ang pinaka-boss. 哦，你是大老板 Ate 吗？ Selly, 不是我去做。 Yes, okay. So Oo. yan yung ilan sa highlight ng pagtatanong dito nga. Ate Dahil Selly, ito yan. di ba nung Yes. nahuli ba ito sa airport, mag-isa lang niya at hindi siya Yes. marunong mag-English at mag-Tagalog? Paano siya nakikipag-communicate sa airport na pinanggalingan niya? Oo, minsan kasi yung mga nagpapanggap na hindi marunong. Oo pero nga eh. kahit paano nakakaintindi. Sa tagal na nila dito, imagine 1998 to 99. Correct. Between 1998 to 99, andito na sila sa Pilipinas. Oo. Parang mas marunong pa yata siya ng Bisaya ba? Na a little Bisaya yata or ano na marunong siya. Pero yung sabihin na hindi siya marunong mag-Tagalog Oo. or English, dami pa ng tagal na niya dito. Parang Oo. hindi naman ka panipaniwala. Paano ito lang sasabi siyang kasamang interpreter? Oo. So, yun ang sinabi nga na mukhang ito daw nagpapanggap nga at Oo. tapos bakit siya may Filipino live birth, mukhang meron din daw itong Filipino passport, paano siya nakakuha ng Philippine passport, Oo tapos nga. meron din siyang Chinese passport. Kapag pala ang isang Chinese ay nakakuha ng pasaporte sa ibang bansa, hindi na ito pwede mo balik dahil para ang dating sa China, tinalikuran mo na yung pagiging Chinese citizen. So yun daw ang magiging problema natin sa pagpapadeport ng mga Chinese na nakakuha sa atin Ng passport. ng Philippine passport Oo. dahil sa, let's say, lumalabas, baka daw nagbayad o kaya nakakuha din sila ng mga sa late registration ng birth certificate para makakuha ng Philippine passport. Yun daw ang magiging problema, ang pagpapadeport sa mga Chinese citizen Oo. na nakakuha ng Philippine passport na hindi daw sila tatanggapin sa China. Para mangyayari, kung tinanggalan na rin natin sila ng pagiging Filipino citizen dahil illegal yung na-acquire nila mga dokumento, magiging stateless itong mga ito. Oo nga. Anyway, Ate Selly, kanina, medyo nalabuan lang ako. Sabi nung ano pangalan nito? Ni Tony Lim? Antonio... Tony Yang. Tony Yang. Si Tony Yang. May pinakitang picture sa kanya. Tinatanong kung sino yung sinasabi ni Senator Ontiveros. Yung nasa kanan, kuya niya yun eh. Ay, kapatid niya, di ba? Siya ang kuya pala. O si Michael Yang. Oo. Si Bakit Michael tinatanong Yang niyo kung isa. nasa kanan o nasa kaliwa? Kuya niya yung nasa kabila. Baka yung nasa kaliwa, baka nabaligtad lang yung pagka, ano. Kasi Baka. gusto malaman ni Senator Risa kung sino yung boss na, Oo. paano na siya nag-report, at kung kakilala nga niya Yes. yung sinasabi na si, ang hirap kasi nga, yan, itong si, isa sa mga Wilson Lim o Alan Lim. Oo. Kung siya ba'y Ay, nako. connected dito dahil ito din yung nagbigay ng service provider para sa Pogo. Gusto ko establish ni Senator Risa Ontiveros yung kanyang connection Yun. sa Pogo. Ang sabi niya, wala daw sa connection pero inamin niya na nagkaroon siya ng transaction sa isang Pogo company para sa pagrenta. Siguro may nagkaroon siya ng transaction para hindi ko alam kung para rentahan yung establishment mayroon siya. Yeah. Anyway, isa sa mga naging highlight, si Sheila Guo na ilang linggo na naka-detain sa Senate, nilit na yung pag-contempt sa kanya ng Senate. So, palalayain na siya pero inutusan ng Committee on Women ang Senate Sergeant at Arms na ito'y i-transfer sa kustodiyan ng Bureau of Immigration alinsunod dun sa mission order na ini-issue ng Bureau. So, ibibigay na itong si Sheila Guo Sa BI. sa kustodiya ng Bureau of Immigration. Samantala, itong grupo naman ng mga dating PNP chief naglabas ng statement, kinondem yung paglabas ng statement ni PAGCOR ni retired General Raul Villanueva ng PAGCOR na may dating ang hepe daw ng PNP na tumatanggap ng payola at posibleng tumulong sa paglabas ni Alice Guo. Kinundon nila ito at nag-demand sila ng public apology. So ating titingnan kung mag-apologize ba publicly dahil bakit daw yun ay sinabi in public ay hindi validated at mukhang ibinasi lamang sa kwentuhan o chismisan o maritesan. Okay. So yan ay ilan sa mga highlight nitong pang-14 at posibleng panguling pagdinig sa illegal pogo dyan sa Banban, Tarlac. Ito sa Patrol 19, Shell Yorteg Bueno para sa Inkilang Metodong Lakas sa DWI. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Diretso na tayo sa ating magiging weather for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Okay, weather. Daryl, go. Dire-diretso na tayo ha. Pilipinas ha. Maatikabo kasi yung Senado eh. Easterly sa ngayon pa rin nararanasan ng ating mga kababayan lalo na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Yung mainit na hangin na nagbumula sa karagatang Pasipiko, yan pa rin po mararanasan ng ating mga kababayan. Kaya inaasahan po generally fair at sunny weather pa rin. Mainit na panahon ang mararanasan natin sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw hanggang bukas. Kapansin-pansin din sa inilabas na bulletin kanina ng Pag-asa, walang low pressure area o tropical cyclone na namamataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 1 hanggang 2 araw. Kaya sa mga nagbabalak lumabas, ito pa rin ang magandang pagkakataon para magawa ninyo ang inyong mga ganap sa labas o di kaya mga outdoor activities na inyong kailangang gawin. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rains and thunderstorms ang mararanasan, pero may mga konting pag-ulan na light to moderate rains sa hapon o gabi, dulot naman yan ng localized thunderstorms. Silipin natin ang lagay na panahon sa mga pangunahing lungsod sa Metro Davao. Asahan natin tanghali hanggang hapon, medyo may konting kainitan, partly cloudy skies na medyo magiging makulimlim na bahagya. Pagsapit naman alas 4 hanggang alas 6, patuloy na makulimlim na may mga konting pag-ambon. 28 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura. Sa Metro Cebu naman may mga isolated rain showers at thunderstorms na inaasahan bandang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, pero generally fair tayo mula tanghali at mamayang alas 4 ng hapon. 30 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura. At sa Metro Manila naman, fair weather hanggang ngayon, mamayang tanghali hanggang alas 2. Pagsapit naman ng alas 2 hanggang mamayang alas 6, asahan din ang mga isolated rains at thunderstorms dahil po sa localized thunderstorms. Wala naman tayo sama ng panahon at naka-monsoon break pa tayo. Medyo mainit nga lang sa 33 hanggang 32 degrees Celsius mamayang hapon. Sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga, asahan lulubog ito paaga ng paaga, alas 5:51 na po ng hapon. At syempre, di tayo magpapabaya. Meron na lamang 92 days to go. Si Raul. Before Christmas. Sabi ko sa'yo, top story ang ilalagay ko eh. Okay. Siya ang nasa top story natin yan. Oo naman, kanina ko pa binabanggit yan eh. Top na top. Literal, over the top, general. Ay, Yun, nako. General! Hi, General. Ikaw daw ha? Tell the Gagalit truth. Si General ba to? Tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Yun. Walang trot hat truth. Magbabalik ako mamaya alas 12 ng tanghali para sa Balitang Bayan. At yan ang aking weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Kapag ganito ang panahon, masarap magkape, ha? Sarap magkape, ha? Kung ikaw ay coffee lover, naku, meron ako isasuggest sa'yo. Napakasarap at napaka-healthy na kape. Ito yung MX3 Coffee Mix. Yan, para sa iyo yan. For you. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidant benefits at cholesterol free. Ito pa, ang MX3 Coffee Mix ay low acid coffee na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Abay, kailangan ito ng mga taga-senado dahil yung mga senator natin medyo naha-high blood doon sa mga yung mga resource person doon. Kaya ano pa inaantay mo? Ano pa inaantay nyo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide o kaya bumisita na sa kanilang website sa mx3ph.co o tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras! Pilipinas ang ating oras, 33 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Pasado alas 10 na. Palagay ko iba yung problema mo sa opisina at yung problema mo na dinatnan nung ikaw ay nagising. May problema ka na sa bahay, may problema ka pa sa biyahe dahil may strike ngayon. Pagdating mo sa opisina o trabaho mo, may problema ka pa rin. Sa dami ng problema, sino man naman ang hindi sasakit ang ulo? Hindi sasakit ang katawan? Isa lang ho ang makakatulong diyan. Mag-Herbalaya Liniment Oil na. Yun, dahil sa Herbalaya Liniment Oil, siguradong ginhawa agad ang mararamdaman ninyo. Kinilala po sila ng Asia Pacific Awards Council, Q Asia National Product
Quality Excellence Award, tingnan nyo na, at Elite Business Award na siyang patunay na dekalidad talaga ang produkto na Herbalaya. Nako, wag na wag ho kayo magtitiis ng sakit. Hindi ho ganyan. Bakit nyo pa titiisin? Meron na ngang Herbalaya Liniment Oil. Amoy nakaaya-aya sa bawat pahid ay, ginhawa. Ronda Pilipinas. Tanggap na tayo ng mga reports. Panukalang 6.352 trillion pesos budget nakatakda ng aprobahan sa ikatlo at huling pagbasa. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Nakatakdang aprobahan sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos na budget para sa taong 2025. Ipapasa ng mga mambabatas bukas, September 25, 2024, ang panukala matapos ang 2 linggong debate sa plenaryo. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sinusunod ng Kamara ang itinakda nitong timeline sa pag-aproba ng budget nang hindi isinasakripisyo ang pagiging malinaw kung saan ito gugugulin. Sinabi ng lider ng Kamara na ang pag-aproba sa budget ay magbibigay ng sapat na panahon sa Senado upang mapag-aralan ito. Dagdag pa ni Speaker Romualdez, ang budget ay magiging instrumento upang maiparamdam ng gobyerno sa publiko ang dibidendo ng pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng Social Protection at Financial Assistance Program at paggastos sa mga infrastruktura gaya na lamang ng kalsada, ospital, classroom, seaport at airport, irrigation system at ang transportation network. Umaasa si Speaker Romualdez na mararamdaman ng mga Pilipino ang benepisyo at pag-unlad ng bansa sa tulong ng naturang programa. Nauna na nagpasalamat si Speaker Romualdez sa Committee on Appropriations na pinamumunuan ni na Chairman Ako Bicol Party List Representative Elizaldico at Senior Vice Chairperson Marikina Representative Stella Kimbo sa pagpasa ng panukalang budget sa tamang oras. Bago naman aprobahan ang 2025 General Appropriations Bill, inaasahan ang turo and contra speeches na mga tutol sa panukalang budget na sinusundan o susundan mismo ng period of amendments. At dahil sa inaasahang dami ng mga amyenda mula sa mga miyembro, posibleng muling bumuo ng small committee ang Kamara na siyang mga ngasiwa sa mga ito. Sa halip na regular na 3 araw kada linggong session sa plenaryo, nagkaroon din ng session noong Huwebes at Biyernes para maabot ang tinakdang deadline ng naturang panukala. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. 2 araw. Okay, nasa linya po natin. Pag-usapan natin yung sinasabi ko kanina pang strike, ha? Nasa linya po natin ang National President ng Piston, si Camody Floranda. Camody, magandang araw po. Hello po, magandang umaga po. Nasaan na po yung grupo po ninyo, Camody, ngayon? Sa ngayon ay nandito ako sa Baclaran, dito sa isang lokal natin at umiikot po tayo. At kanina ay galing naman tayo sa monumento. Opo. At ngayon po ay didiretso ako ng Sukat at saka ng Alabang. Ilan pong jeep ang pinag-uusapan po natin ang nagtigil pasada ngayon, Camody? Halos pag tinignan po natin kahapon, Opo. ay halos naka 90% tayo dito sa buong NCR. Opo. At sa ngayon, base sa ating mga datos na nakukuha, ay almost nasa 70 to 80% na yung parilisasyon sa ating mga nadaanan. 70 to 80%. Ilan po yung kasama po ninyo ngayon sa tigil pasada, Camody? Sa atin ay halos sa kalakahan ng ating membro, hindi lamang dito sa NCR, kundi sa buong bansa, Opo. ay halos nasa 80 to 90 po yung ating mga napalaho. 70,000 po o 80 o 70 lang po? 70 to 80, opo. 70 to 80 na jeep. 1,000, opo. 70 to 80,000. At saka, Opo, ang opo. pinag-uusapan natin dito, Camody, hanggang buong Pilipinas po ito? Sa buong bansa po yan. Oo. At hanggang sa ngayon ay may mga nagaganap na pagkilos sa bahagi po ng Region 6 sa Cebu,
at sa Saur din Tagalog, sa part po ng Bicol, Oo. at ganoon din po sa Bulacan at Pampanga at Baguio City. Opo, ilang araw po itong tigil pasada? Ito na po yung second day, last day na po ba ito? Sa ngayon ay hanggang mamayang hapon, Opo. magaganap itong ating pagkilos at siyempre magpe-prepare pa rin tayo ng mga susunod na mga pagkilos hanggat hindi dinidinig, hanggat hindi pinakikinggan ng administrasyon ni Bongbong Marcos yung ating pong kahingian. Ang layunin po ng ating pagkilos ay para po doon sa panunumbalik ng 5 taon na ating prangkisa at payagan tayo na makapag-renew at makapag-rehistro ng ating mga public transport. Hindi lamang ang jeep, Oo. kundi lahat po ng muda ng ating public transport Oo. para tuloy-tuloy po yung ating pagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Bukas o wala na hong tigil pasada? Balik kayo sa kasada? Wala na Biyahe. po. Hanggang mamayang mamayang hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi ay matapos-samantala nating tatapusin yung ating 2 araw at siyempre maghahanda pa rin tayo doon sa mga seri ng mga pagkilos. Oh, okay. Doon sa 70 to 80,000 na jeep, ilan po doon ang hindi na rehistrado ng LTO ngayon? Kapag tinignan po natin ay halos ako sa bahagi po namin Oo. ay almost nasa 5,000 na yung hindi nakakapag-rehistro at gayon din yung tansya Oo. ng manubela no sa membro din nila Oo. ay halos nasa 5,000 to 6,000 na rin ang hindi nakakapag-rehistro. Kaya ang sinasabi nga po namin ay dapat payagan ng ating ng DOTR, ng LTFRB na makapag-rehistro dahil ang magsasuffer po dito ay hindi lamang ang mga driver at mga operator, kundi mismo yung ating mga commuters. Dahil lalong mahirapan yung ating mga commuters at siyempre sa panahon na mawala ang mga traditional of jeepney, ang direct effect niya na yung pagtaas ng pamasahe na batay nga po sa ilang mga pagdinig natin sa Kongreso at sa Senado ay hindi bababa sa 30 to 40 yung magiging minimum na pamasahe. Paano pagkakasahin ng ating mga kapatid na mga manggagawa at mga mamamayan yung kanilang kararampot na kinikita? Linawin lang po natin, isa ho sa requirement ng LTO yung consolidation na pinag-uusapan natin, Kamodi. Opo. Okay. So, paano po ito, Kamodi? Parang ayaw naman ho matinag ng gobyerno. Paano po ang plano po ninyo sa mga susunod? Tayo ay kahapon ay nag-file ulit tayo ng sulat sa Korte Suprema. Korte Suprema, oo. Bilang follow-up doon sa ating ipinail, sa ating ipinail noong December at noong April. Opo, follow-up po yan kasi yung unang final po ninyo, wala pang aksyon. Opo, naghanap ng evidence ang Korte Suprema. Kaya yung mga Senate resolution na pinirma ng 22 senador at yung board resolution na ginawa ng LTFRB noong April at yung mga sinumpang salaysay ng mga operator ay sinumiti natin sa Korte Suprema kahapon. Kahit to ilang extension na ibigay po sa inyo ng DOTR, hindi talaga kayo magko-consolidate na? Sa atin ay hindi naman sa layunin na kung bakit natin ayaw mag-consolidate. Sa atin lang ay ayaw natin malagay sa langanin yung ating mga operator o mabaon sa mga utang. Oo. Kaya't naninindigan tayo. Naninindigan tayo sa pananatili ng individual na pangaprangkisa at individual na pag-aari ng ating mga unit. Meron hong detalye dito na parang kumuha ng aking atensyon. Meron daw hong mga kasama kayo sa nag-i-strike ngayon na dating nag-consolidate tapos nalugi. Ano hong istorya nun? Totoo po yun. At marami ng corporation Oo. at kooperatiba Oo. na talagang nakiisa mula kahapon Opo. sa ating nagaganap na transport strike sapagkat kahit na sila ay naka-corporation o naka-kooperatiba ay sila mismo ay hindi rin halos makapag-rehistro at pinapahirapan sila ng LTFRB at ng DOTR. Kaya sa atin ay dapat masusid pag-aralan ng LTFRB at ng DOTR at ng gobyerno yung kanilang programa na patuloy na sumisil sa karapatan ng mga driver at mga operator. Yun hong sinasabi ko na sumama sa inyo na nag-consolidate. Magkano ho ang lugi niya? Sa ngayon po, halos nagko-complainer sila dahil minsan ay hindi na sila makapag-uwi ng sapat para sa kanilang pamilya at halos hindi na malayo doon sa mas mababa pa nga yung kanilang naiuwi batay doon sa kanilang sinasabi na halos nakapag-uwi na lang sila ng 150 hanggang 200 pesos dahil doon sa quota base, quota base yung katangian
nung nangyayari sa kanila. Oo, wala ho kayong letter, wala ho kayong effort para makipag-usap ho sa mga opisyal ng LTFRB o mga opisyal ho ng DOTR? At tayo po ay prepared naman tayo, handa naman tayo kung tayo patatawag, pero ang sa atin nga ay sana ay pag mag-uusap ay mayroong mapapagkaisahan. Dahil ang isang nagiging malaking problema, ang laging nagiging tubo ng LTFRB ng DOTR ay muli nilang pag-aaralan yung programa ng PUBMP. Kaya ibig sabihin yan, kung pag-aaralan pa lang, dapat isuspindi nilang implementation ng kanilang programa. Okay. Ano ho ang mensahe natin sa mga kababayan po nating naapektuhan na hindi ho nakakapasok ng trabaho at mga eskwelahan? Go ahead, Kamodi. Tayo po ay nananawagan sa ating mga commuters, sa ating mga mamamayan, na sana ay maunawaan po nyo kung bakit kami po ay umantong muli sa welga, sapagkat ayaw namin na kayo mapahirapan. Kaya sa ilalim po ng modernization program, ay kayo po yung magpapasan ng mabigat. Dahil sa usapin ng pagtaas ng pamasahe, ay paano po natin pagkakasahin yung ating kararampot na kinikita. Ayaw din po natin mawala na tamang nagsiservisyo sa taong bayan kahit na umabot tayo muli hindi sa ganitong pagkilos. Kaya sana ay maunawaan po tayo ng ating mga mamamayan at makiisa sa nagaganap pong tigil pasad. Yun. Kamodi, maraming salamat sa oras na binigay nyo sa DWIZ. Ingat po, ingat. Salamat po. Si Kamodi Floranda, National President po ng Piston. Ronda Pilipinas. Ay, nako. Talaga naman, no? Teka muna, malungkot siyang balita na yan. Ito pag-usapan natin, medyo masaya to. Dahil piyesta to eh. Oo. Sa tanan nga mga taga Tapas, Kapisa, Dira. Happy patabang pista sa inyo. Mag-enjoy kamo ug magsinadya sa pagsaulog sa inyo nga pista. Kag padayon lang kamo sa pagbulig sa inyo. Isig katako nga mga naga kinahanglan sang tabang. Ayos. Palakpakan. Ayos. O doon sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa inyong mga paparating na mga celebrations sa tulad ng mga ganyan, piyesta. Siguradong mabubusog ang inyong loved ones sa Komeya. Mapa-anniversary, birthday o simpleng merienda o kaya fiesta. Tiyak na mabubusog ang iyong pamilya at mga bisita sa Komeya Bihon, Komeya Palabok at Komeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihin, Komeya 3Q Bihon, masarap talaga. Ronda Pilipinas. Oras natin sa buong Pilipinas. Iyon. Pilipinas ang ating oras. 7 minuto pa bago mag-alas 11 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Para sa ating balitang pampalakasan, Taguig at Pampanga nakamit na ang ika-5 panalo sa 2024 President's Cup ng NBL. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagpapatuloy ang pag-arangkada ng 2024 NBL President's Cup. Muling ginanap ang Sunday doubleheader sa Colegio de Sebastian sa Pampanga kung saan sa unang laro, nagwagi ang Taguig Generals kontra sa Valenzuela Workhorses. Ang final score, 95-64. Si Jonathan Lontok ang nanguna sa Generals at gumawa ng 26 points, 10 rebounds at 5 assists. 5-1 na ang win-loss record ng Generals habang nananatiling winless ang Workhorses sa 0-6. Sa second game, all smile sa mga Kapampangan dahil muling nanalo ang Tikas Kapampangan sa kanilang baluarte kontra sa Nueva Ecija Granary Buffaloes sa final score na 109-96. Gumawa si Player of the Game Lancer Ka ng 27 points, 7 rebounds, 6 assists at 4 steals upang maiuwi ng Tikas ang panalo. 5-1 na rin ang record ng Tikas Kapampangan habang 1-5 naman sa Granary Buffaloes. Huwag magpapahuli sa mga exciting games na dala ng 2024 NBL President's Cup na mapapanood ng live at exclusive sa Aliw Channel 23 nationwide. At yan ang Sports News. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, Bagong-bago. Fresh na fresh. DWIZ Showbiz News.
Oy, para sa ating showbiz, Carlos Yulo, diretsang inamin na malinis ang kanyang konsensya kahit binabash siya. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, alam ko yung ginawa ko, malinis yung konsensya ko. Ito ang tahasang sinabi ni Carlos Yulo nang matanong ito tungkol sa kanilang alitan ng kanyang inang si Angelica Yulo. Sa interview kay Carlos at sa kanyang girlfriend na si Chloe San Jose, sinabi rin ito na sa mga taong nangusga sa kanya, kilala niya raw ang kanyang sarili at alam niya raw kung ano ang kanyang ginawa. Malinis umano ang kanyang konsensya, lalo na at hindi naman daw siya kilala ng mga ito at hindi nakita ng mga ito kung paano siya nag-training, kaya't hindi raw siya apektado at nasasaktan sa mga sinasabi ng mga ito dahil hindi naman daw siya natatamahan ng masasakit na salitang ibinabato sa kanya. Hindi raw nagmamatter sa kanya ang mga pagkundina dahil alam niya raw sa kanyang sarili na wala siyang ginawang masama. Sinabi pa nito na alam ng Panginoon na naging mabuting anak siya at kahit gaano pa raw siya kagaling sa gymnastics at kahit gaano pa raw siya naghirap sa mga preparations niya, kung hindi naman daw siya mabuting tao ay hindi daw siya ibibless ng Panginoon. Sinabi pa nito na nakarma na raw siya noong nagsalita siya laban sa kanyang ina, ngunit alam niya raw sa kanyang sarili at sa puso niya na napatawadan niya ang kanyang pamilya bagamat inaamin niya raw na nagkamali siya. Ipinagdasal niya raw ang kanyang pagkakamali sa Panginoon at inihingi niya ito ng tawad. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda At bago tayo Pilipinas. magpaalam, happy birthday muna kay Lady Eliza ng Anchor po siya ng Pilipinas. Ngayon na, happy birthday po, ma'am. Happy birthday din kay Cyrus Kanya, DWIZ Aliw Messenger. Pare, happy birthday. Happy birthday din kay Angel Sagales, DWIZ Tech Naga. At happy birthday kay Yusek Eduardo De Vega ng DFA. Oh, birthday ni Yusek ngayon? Happy birthday po, sir. God bless po. Yan po ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayan na po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue.